welcome to another episode of The Casual Talk Podcast. Okay, so for today's episode, as you can see, iba na po ang aking mga kasama today. And before namin ipakilala, syempre magpapakilala po muna ako ulit. I'm Daphne 14 and... I am Regine Rafaelis. And of course, ang bago nating kasama for today's episode ay wala iba kundi si... Hi, I'm Ella, LC Relations Supervisor ng South Luzon area. Yeah, so for today's episode, kaming tatlo ulit ang makakasama ninyo and for the next coming months, malay nyo, sa next episode, dalawa na lang sila. Yan, para diba, at least iba-iba yung nakikita nyo every month. Yan. Okay, so for today's episode, before tayo mag-dive in talaga sa pag-uusapan natin today, mag-recap muna tayo. Ano ba yung napag-usapan last episode? So, for the month of May, ayan, napag-usapan natin ang Mother's Day. At ang guest natin, sino bang guest natin doon? Si Christine Fernandez. Yes! May hawak ng Visaya. Yes, ang ating LCRO from Visayas. And we talked about yung journey niya For me. of being a mom. Being a mom of one. Sa dami-dami nga na sinabi, alam mo, wala akong naalala. Lalo naalala. Ang naalala ko lang is mahirap magkaanak pero Fulfilling. Yes. Sobrang daming challenges being a mom. Pero at the same time, very fulfilling siya. As a career woman. As a career woman din, na malayo ang inuuwian and all. Pero ang galing niya, sobrang napakasabay niya yung pagiging mother niya. Yes. Give ko na yan sa'yo, That's your Christine. supervisor. Yes, and for this month naman, for June, sineselebrate naman natin ang Father's Day. So, Happy Father's Day sa mga father na loan consultants natin. Happy Father's Day! Yes, and of course, sa mga tumatayong father din, mga fur parents din na natatay. Ayan, of course, binabati din namin kayo na Happy Father's Day. But for this specific episode, sineselebrate din natin International Migrant Workers Day as well as the Seafarers Day. Kaya naman, magkakaroon tayo ng another guest. Nahulaan niyo muna kung sino yung guest natin bago namin siya ipakilala. Sino Bigyan namin nga 5 ba? seconds. Sino nga ba yung guest? Try nyo nga i-comment. Comment down below. Sino kaya? Pause nyo muna. Sino Dum, 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 kaya? dum, 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 dum. Sino kaya siya? Ayan. So without further ado, Miss Ella, pakilala mo na kung sino ba yung ating guest for today. Yes! At ngayon, papakilala naman natin ang ating new guest for this episode na isa rin siyang loan consultant na seafarer din. Ito ay loan consultant from North Luzon area. So, sasamahan niya tayo para ipagdiriwang ang ating Day of Seafarers na gaganapin ng June 25, 2026. At siya ay si... Sir Anjerome Ancheta. Alright, so once again, we welcome Sir Anjerome Ancheta, ang ating guest for today. Palakpakan naman natin. Palakpakan natin si Fred. Ayan, Sir Anjerome, na first of all, ano po ba ang nickname? I'm Iro. Iro, so Sir Iro. Ayan, Sir Iro, pwede kang bumati sa mga loan consultants natin. Hello mga ka-LC. It's Iro Ancheta. I'm here in Sepat Credit. Ayun, wala pa naman natin again si Sir Iro. Yeah. Ayan, Sir Iro, so for this episode, sineselebrate kasi natin yung International or yung Seafarers Day. Specifically yung June 25, 2026. So, pwede mo ba kaming kwentuhan, Sir? Ano yung mga about sa'yo na pwede mong i-share sa mga loan consultant? Hi everyone, I'm Iro Ancheta. I'm a seafarer for almost 8 years. Tagal. Yes, ganun. So I think around 19 pa lang nagbabarko na ako eh. So after kung makagraduate. Yes, kasi scholar ako that time ng school. Tapos, diretso na yung sakay-sakay, diretso na yung pag-onboard. And yon, so right now, currently, naglo-loan consultant ako or agent. Ba? Yes. And I think nag-start ako around November 2025 last year. At marami nagtatanong kung iniwan ko na ba yung buhay ko sa barko. Actually, hindi pa talaga. Hindi pa. So, still active pa rin ako. Ang nangyari lang is nagkaroon lang talaga ng opportunity na magkaroon ng ganitong klaseng business. Kasi I'm looking talaga na hindi pang habang buhay na magbarko. Oo. So, gusto ko na... Tsaka hindi ka na homesick, sir, pag ganun. I think first month ng contract, medyo nakaka-homesick.
Ilang months po ba, sir? 9 months. 9 9 months. months. Lagi yon, hindi nagbabago na 9 months. Depende sa company, depende sa agency, tapos depende rin sa position. So, hindi siya laging 8 months kasi nakadepende ang lahat kung anong agency ka. Kung minsan may mga highest rank na 6 months lang sila, pero usually sa mga junior tsaka sa mga ratings, Minimum na umaabot talaga kami yun. ng 9 months. 9 to 12. Yes. So, ano lang po kayo talaga sa dagat, hindi kayo nag-embark? Nag-embark. What do you mean? Sorry, yes. Nagsistop. Stop. Oo, may naglaland sa Oo. somewhere, Okay. ganyan. Nag-stop po ba mo kayo? Hindi. O talagang sa silang talaga? Nag-i-stop kami usually. Kasi ano yan marami kasing klase ng barko eh. May passenger ship, may tanker ship, may cargo ship. And ako, naka-destino ako. Destino? Naka-ano ko sa bulk carrier. So, para siyang cargo ship. Cargo ship. Cargo sheet. So, minsan, ang biyahe namin is umaabot ng 45 days from South America papunta sa Asia. Ganun siya katagal, no? South America! Gusto mo makalit? Republica Dominicana! Di ba? Ano, sir? Yes. Mga Espanyol, di ba? yes. Mga Latin country yan. Anong position mo sa barko, sir? Currently, I'm a third assistant engineer. Engineer. Silip kayo yung mga Sa makina. makina. Yeah, kami usually nagme-maintenance sa mga machineries, nag-troubleshooting. Yes, ganun. Nag-start ka talaga as engineer na sa barko? Hindi, nag-start ako from pinakamababang posisyon which is engine cadet. And then year by year, Mga tumataas officers. kasi yung rank. Ako, sir, na-curious ako. Paano tumataas yung rank ko? Nag-exam? Nag-exam. Exam and then meron evaluation. So, hindi siya basta-basta binibigay kasi kailangan talaga meron kang proper skills, proper knowledge, and also experience din. And merong interview sa company and also may exam din. Bali, ilang taon kayo, sir, nung, di ba, nagsiman kayo? Ilang taon kayo bago kayo umangat sa rank? First, angat nyo ng rank. From cadet, kasi nag-start ako sa sa Inter-Island. So, domestic Dito lang lang? sa Philippines lang. Philippines lang. And after ko mag-cadetship, nag-oiler gad ako. So, yes, oiler. Yun lang yung alam kong ano yung position na nasa office. Sa kayo, different company o same company? Same. Same. Kung alam niyo yung Negros Navigation before. Hindi, sir. Ang alam ko lang sa Seaman Magsaysan. Me too! Yes, magsaysay. Magsaysay. Dapat ano niya, no? The word itself, kapag narinig mo Huwag na magsaysay, magsaysay, mga siman talaga. Mga nagsisialisan dyan, Negros, ano po ba? Negros Navigation. Negros Navigation. Actually, wala na siya eh. Hindi na siya nag-operate ngayon. Nakipag-merge siya kay To Go. Kay Super Ferry. Super Ferry. Tapos ngayon, ang company na is yung To Go. Parang nakikita ko nga. Super Ferries, yung ba yung kay Sharon Cuneta dati na ano yung advertisement niya? Ay, hindi ko maalala. Yung lumilipad siya. Hindi namin alam kasi Oh, mga sorry. panganak pa lang namin. Sorry, napatanong lang. Commercial lang po yun. Sorry. Medyo lumalabas na yung edad ko. Saan ka nag-aral, sir? Sa EIP. Dito lang sa QC. Sa Manila. Manila ako nag-aral ng Marine Engineering. Okay. Tapos, nung naging, kailan yung last na sakay mo ng barko? Last year. Bumaba ako last year, February 2025. Tapos, hindi ka na ulit Hindi, nag-explore ako eh. Nag-travel ako ng 2 months sa Southeast Asia. Wow! Magkakasundo kayo niyan, sir. Ay, isa sa travel. Ah, talaga? So, Sir, mga napunta mo, sir? Thailand, Vietnam, Laos, Cambodia, Taiwan, Malaysia. Sa'yo naman, through 2 months. train. Through train? Nag-train ka Hindi, from Cambodia? bus. Through bus? Yes, bus. At I haven't- dire-diretso yun. Sir, 2 paano months naman, diretso. I wanna know, sir, kung paano naman from Laos to Cambodia. I haven't experienced that, pero Oh, really? masaya. Yes, so, super. Yung experience From Thailand kayo, no? Thailand ba mag-start na, no? Nag-start ako Vietnam. 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 Talaga sa bus lang lahat yun? I think nag-plane ata ako from yes, lahat bus. And yung parang Cambodia to Thailand, nag-van. Parang backpacking. Yes, Yung matawag doon, solo backpackers. Ikaw lang mag-isa, sir? Ako lang mag-isa. Wow. Gusto mo i-try ka na? Hindi ko kaya mag-isa. Kailangan may kasama ako, mapapraning ako. Pero curious ako si sir hindi siya nahihiya sa camera. Oo. Yan, yan, yan. Parang very natural ka sa camera. Talaga. Actually, I'm doing vlog as well. So, isa akong seaman vlogger. I-plug niya yan, ma'am. Plug mo yung mo, sir. Plug mo yung account. Yeah. Yes. Ano na ba? Nakakaway na ako eh. Okay lang yan, sir. Plug mo para makita rin ng ng ibang LCs. Hi everyone, I think
kilala nyo ako kasi madalas nakikita rin ng ibang mga seaman. Ang pangalan ng page ko sa Facebook is Marineros Vlog. And yung the rest, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok is Iro Ancheta. Iran siya. Marina's Vlog. Please follow, subscribe. Yes! Follow and subscribe. Yan, makikita niyo yan dyan. By the way, sir, kailan po kayo nag-start maging influencer? Nag-start ako around 2018. So, Matagal na pala, matagal sir. na. Matagal na. Ano, ikaw curious ka na? Or nung nasa barko, dahil nasa barko ka, yun, dun mo na yung nag-start yung vlogging. Boring ang buhay sa barko. So, kailangan mo magkaroon ng hobby, ng Oo. pagkakalibangan, ganyan. So, nakita ko na pwede pala mag-vlog sa barko. So, why not to try? Kaya pala ang daming seaman Na nag-vlog. nag-vlog. May internet ba dun, sir? Depende sa agency ulit. Di ba yung Oo, kasi may company, may agency na talaga unlimited Wi-Fi, internet. oo. Yung iba kailangan mo magbayad. Yun. Pero ano usually, sir, nagiging content niya? Yung A Day in My Life? Yes, ganyan. Oo, ganyan. So, a day in my life, yung ginagawa namin sa barko, ano kinakain namin, trabaho namin, responsibility namin, and then yung mga lugar na napupuntahan namin during our Pero trip. walang restriction kung ano pwede nyo i-video. Meron, actually meron. So, ang iniiwasan namin is mapakita yung IMO number ng barko, yung pangalan ng barko, and then yung mga For safety. restricted place na hindi pwedeng pasukin talaga. Hindi pinapakita. So, usually, kwarto lang talaga ako. Salita, ganyan. Tapos kusina, papuntang engine. Ganun lang. Ganun lang, Oo, nakakita ganun lang oo. yung usual na routine din, no? Nakikita ko sa ibang mga seaman, may mga iba silang mga foreign na kasama. Kayo din ba? May mga iba kayong mga AFAM na kasama? Ibang lahi. Ibang lahi. AFAM talaga. Wait lang, What term? I'm so sorry, guys. Pag ba sinabing AFAM, ano ba sila? Puti lang ba sila? Puti or foreigner. Sabihin na natin. Foreigner. Mga for ibang lahi, gano'n. May nakasama ko Chinese, Japanese, Indiano, Greek, and Romanian. So, iba-iba din talaga, no? Yes. Kala ko, nakikita Pure ko lang, Pinoy lang pure pagka Pinoy. ganitong agency. Hindi, meron din pala. Iba-iba. So, yeah. Anong sir? Anong mga nagiging challenges mo sa barko? Nasisisik ka, sir, nung una? Nang una, kasi hindi ka sanay na ang mga kasama mo, hindi mo kilala eh. So, pupunta ka sa barko na yung mga kasama mo doon talagang parang hindi mo alam kung anong ugali nila, Oo. anong tsura nila, anong mga personalities nila, ganyan. So, may ang emotion talaga is halo-halo, excitement, parang kinakabahan ka, and also masaya ka dahil makakabalik ka na sa barko, ganyan. Pero yung seasickness is mararamdaman mo siya usually 1 to 2 months. Kasi mag-adjust ka eh. Mag-adjust ka. And kapag umabot na ng 3 months, makikilala mo na yung mga kasamaan mo. Makakaroon ka na ng mga friends, ng mga tao talagang malalabas may emotion mo, yung galit mo sa kasamaan mo, kasabihin mo na lahat. Ganun na mag-i-start. So, yun. So, 1 to 2 months, nag-adjust ka. After that, Pagka ganon, kunwari, sampa, tapos disembark kayo, tapos another sampa, iba ulit yung kasama. Yes, iba ulit. Ibang set of... Iba ulit. So talagang Oo. pagka after contract, iba-ibang set Iba-iba. of Every people. sakay nyo, nasisisix kayo na every 1 to 2 months. Hindi na Pag nasanay ka na. Kumbaga, immune ka na eh. Immune ka Sa na. ganun pakiramdam, so parang wala na lang sa'yo. Ang pinakalaban mo na lang is yung pressure sa work and pressure sa management. Yun na lang. Pero may napapanood ako sa mga TikTok eh. May, di ba meron mga TikToker na seafarer. Pag may dumadaan sila sa Red Sea, ang daming nilalagay na protection sa barko. May na-experience na po ba kayo Oo, gano'n? okay. anong kwento ng dumadaan Red Sea? Yan yung mga lugar na pirate area. So, ibig sabihin, sa lugar na yan is maraming mga pirata. So, ang target talaga nila is yung magkaroon ng hostage nila yung barko, ganyan. And yung kasi yun protection kasi yun para yung mga pirata is hindi nila maakyat yung barko. And so ako, praise God kasi hindi ko pa nararanasan yung ganun. I think medyo nakakatakot eh kasi wala kang tatakbuhan eh. Kasi dami ding nawawalang mga seafarer kapag dumadaan doon. And yung, di ba may currently merong na-experience na lumubog yung dahil na bomba. Yun lang. Yes, Pero so far naman, so far wala. hindi pa. Hindi ba siya naiiwasan na hindi mo siya dapat daanan, ganun? Or kasi minsan talaga unexpected yung ruta nyo may
ang nagbibigay ng route is si company na. So, if sinabi nilang dito kayo dumaan, doon talaga kayo dadaan. Pero before kayo bumiyahe sa mga ganyang area, actually magbibigay sila ng ano Waiver. Hindi. Pibibriefing nila kayo. So, para may idea kayo kung saan kayo pupunta. Kasi usually kapag, di ba napapanood ko siya, yung iba parang pinapapili sila kung bababa Yes. na ba sila or itutuloy nila talaga? yung ano. Oo. Pagka kasama sa ruta nila Oo. may Red Sea, Oo. nakikita agad. Tsaka kasi kapag dalawa yung route po doon, no? Pag doon dumaan, mas madali siya compare doon sa isa na iikot pa talaga. Yes, totoo. Mas cost. Okay. Aside sa pirata, sirena. Wala pa naman. Joke lang, sir. Ano naman yung ano mo, sir, mga unforgettable experiences mo sa barko? Sa barko, marami. Pwede ka ba mag-share, sir, sa mga isa, dalawa? Nagtuturuan kasi sila doon eh. Kala ko. Nagbubulo yung set, no? Actually, ang I think best talaga na experience sa barko kapag, syempre yung kita ka nung malaki, di ba? Oo. Talaga eh. So I think, number 1 yun. And I think number 2 is yung makatag-travel kayo around the world. Kasi free lang siya eh. Yun. Makikita mo yung culture, yung food sila, yung tao, yung mga transport, ganyan. And I think pangatlo is magkaroon ka ng totoong mga kaibigan sa barko. Kasi hindi talaga lahat ng crew doon magiging kaibigan. Friend mo. So you like South America, sir? Ang pinaka-best. I think kasi yun pa lang yung pinakamalayo ko nararating, South America. Ay no, nakapag-Russia na pala kami. Russia. Spasiba! Yeah, I like South America, yung Chile. Chile, Ang ayun. sa Chile, yeah. Tapos, nung nag-inter-island ka, sir, di ba yun yung una mo, tama ba? Inter-island. Yes, oo. Saan dito saan sa Pinas? Ang ruta namin is Manila, Cebu, Nasipit, Bacolod, Iloilo, then Tapos sa Manila. ano yung usual na ng ship nun? Passenger? Passenger, Roro passenger. So may dala kaming cargo, may dala cargo. kaming passenger. May ganon na... Yes. Pero seafarer ko talaga yung dream na job Oo, ko in job. the first place. Good question. So, hindi ko talaga plan mag-seafarer. So, pero naalala ko during my childhood kasi parang, di ba kasi sa school meron kayong anong mismong paglaki mo, condition mo. Yes. Dream mo, ganyan. Ang lagi ko nilalagay doon is maging seaman. Pero wala akong alam Pero sa di pagiging wala. seaman. Oo, wala akong alam. So baka naririnig ko lang siya somewhere kasi daw is maganda yung trabaho, maganda yung salary, ganyan. Yes. Pero ako mismo, kasi wala kami kamag-anak na seaman eh. So ikaw lang, sir. Ako yung Ikaw una. Yes. First in the bloodline. Yes, hindi ko siya plano, pero I think, siguro yung yung law of manifestation siguro nandun na. And gusto rin ng tatay ko dahil hindi naman kami mayaman eh. So, I think lahat talaga na nagbabarko, hindi ko masabi na lahat talaga may kaya sa buhay. Sila talaga yung mga Nangangarap na yes, ano. nakaahon sa Nakaahon. hirap. Kasi kung mayaman lang ako, di na ako magbabarko eh. Totoo din. Kasi mahirap ang buhay sa barko. So, ang first choice ko talaga is maging manager ng hotel, ganyan. Ganyan. So, ano ka naman? Anong tawag ko talagang restaurant Cameroon? Ganyan. Gusto ko rin magluto, ganyan. Pero napunta ko sa seafaring industry. Pero di ba sa seafarer, pwede ka na maging cook doon? Hindi mo pinagsabay para... para cook ka sa barko, di ba? Cook ka, tapos seaman ka. Hindi siya pwede. So, hindi siya pwedeng ganun. Pero yung mga... Pwede kang magluto. Oo, Pwede yun kang yung mga magluto. ganun. Kapag Pwede ka gusto mo maging magluto, cook. pwede Yes, mo. pwede ka magluto. Kapag hindi mo trip Oo nga, paano pala yung mga food doon? Pwede ba yun? Pwede mo. Yes, pwede. Pero nakaka-offend yun kapag sa chick ko. Sa chief. Bakit, sir? Kasi nagluto siya, tapos hindi mo gusto. Oo naman. Kahit sino naman siguro magluto doon. Tapos ayaw mo Pero kainin. maganda yun kasi kumbaga iba-iba tayo ng taste din. Pero may mga day kayo na Pinoy Day, Japanese Day, may ganun din ba sa inyo? Cultural events sa barko. Hindi, I mean yung mga parang sa food. Kasi di ba foreigner yung mga kasama? Basta Yung yung ibang iba. mga cuisine. Kumbaga yung specialty on this Oo. day, Oo, gano'n. meron kayong ganun. May na-experience ako, meron kaming kasamang mga Indiano. Sorry. Kapag Sunday, ang pagkain namin palagi, whole day is biryani, chicken masala, mga ganun. Sarap. Ayun. All day? Sarap din Dubai. All day, yes. Ganun ang namin. Pero
may choice ka naman na pwede ka magluto. Yun lang yung parang pinaka-first barko ko na kapag Sunday is para sa mga Indiano talaga yung foods. Sila nagluluto. Indiano lang, walang ibang lahi na ano. May kasama kami mga puti, pero hindi sila... I mean, di ganun sineselebrate na may specific day for them na ganito yung pagkain. Hindi ko alam, Walang pero Filipina Day, ganun. siguro dahil ang mga Indiano ay mas gusto nila yung pagkain na pagkain. Sa kanila talaga. Yes, oh. Hindi sila sanay. Yes, also yung company namin parang Indiano din. So parang merong Bias. Meron yung pagka-bias din. Okay, so, sir, gusto ko nang tanungin kung paano yung pag-shift mo to becoming a loan consultant. Saan mo ba nakilala si Stepa? Okay. So, nag-start ako maging loan consultant last November 2025. Ito yung time talaga na naghahanap ako ng business. Kasi ang dami kong tinry ng business eh. Na-try ko mag-clothing line, mag-coffee shop, mag-milk tea shop. And parang feeling ko parang nagagawa ko ng coffee, parang feeling ko hindi ko gusto to eh. Yung kato. Ang dami na nagawa, ha? Clothing line. Tsaka bagay sa kanya yung clothing line kasi Bagay sa joke kanya. style si Sir. Form si Sir. Ganda Yung niya style. Kaya mag-form ako. Ongoing pa rin ba yung operating pa rin yung clothing line mo, Sir? Hindi na. Ano yung mga sinesell mo before? Mga lang, ang design ko is for merch. Pero nakita ko kasi yung ganda ng benta kasi wala kasi yung focus na ako yung mag-manage dahil nagbabarga ko that time. So, ayun, tinigil ko siya. And nagtry ako mag-milk tea, bumila ako ng mga gamit, mga syrup, ganyan. Kasi parang gagawin ko parang di para sa akin to. Parang hindi ko branding to. Tinigil ko siya. And ayun, so nakita ko na possible pala na pwede pala maging isang loan consultant kahit meron kang full-time job. Yes. Tama. Ayun, so nag-research ako, nakita ko sa YouTube, merong isang interview kay Sipat na sa isang LC. So in-explain niya kung paano maging LC. Pwede naman malaman kung sino LC to, Sir. Bulong ko na lang. Sige, later bubulong na lang. Pero, in fairness, good to know na sa YouTube mo nakilala si Sepan. Yes. At least, may mga nakukuha tayo din sa different platforms ni Sepan. And also organic. Kasi Yes, oo. Kita niya sa YouTube eh. And then, sir, ano nang next na sino po na mong kinausap? Nag-apply ako sa online. Sa website. Yes. Tapos, kinontak ako ni Sir Pao. Okay. Sir Pao Marcelino, yes. Yes. Akala ko Hi, Antipolo. Pao. Antipolo. Antipolo, kalaw pala. Yun. So, after nun, actually sa una medyo mahirap eh kasi hindi ko pa alam yung flow. Lalo pag bago ka sa industry na. Totoo. So, parang medyo nangangapa pa ako. Pero ang pinaka-gusto ko talaga is naka-align kasi yung profession ko and also yung skills ko sa pagiging isang loan consultant. Kasi ang pinaka-marketing namin is through Facebook, ganyan. Kailangan ng creatives, kailangan ng picture, ng video. So, nagagamit yung pagiging vlogger ko sa pag-market. Actually, advantage mo yun. Yes. And also, ang market namin is puro mga seafarers. Yan. So, merong connection, ganyan. Yes. So, nakita ko na parang medyo, talagang okay siya for me. Kailangan ko lang i-work out kung paano talaga mas makikilala pwede ba bagitin dito? mas makikilala bilang isang loan consultant. Ayun. Nung nag-start po kayo na bilang loan consultant, may mga challenges po ba kayong na-experience? Diba? Sa paghahanap ng clients and etc. Meron po. For me, siguro yung isang challenge na masasabi ko is yung trust ng tao sa'yo eh. Kasi, kumbaga pa nagsisimula ka pa lang, hindi kasi nila masyado talagang pagkakatiwalaan, lalo kapag wala ka pang numbers. So, yun siguro yung challenge. Pero I think dahil meron ako na-build up na isang page or na isang bilang isang vlogger, nakita ko siguro yung trust ng mga seafarers na mag-process
or magtiwala sa amin na mag-process ng loan, ganyan. And also, yung transition bilang isang seafarer, tapos maging isang LC, medyo talagang mangangapa Challenging, eh. oo. So, before dati, ang nakawa ko, puro tools eh. Ngayon, parang magkapan ako na sa lahat eh. Laptop Nexus. Yeah, ganyan. So, I think yun yung mga challenges namin. And also, yung pag-market ng ng kung paano mo i-market talaga na makapag-process ng loan yung mga seafarers. Kasi Oh. mostly, ang target ko talaga is mga seaman. Seaman. So, Tsaka dahil... mabilis ang dyan sir mabilis ang taas ng release. Kasi yung approval malaki. Yes. Yan. And malaki ang commission din pag mataas ang approval. Curious ako, sir. Gaano kayo katagal nag-work? Di ba, ang loan consultant, freelancer siya. Oo. So, gaano po So, kayo hawak yung katagal oras. mag-work Is that kada Monday to Day to Sunday? day? Oo. Monday to Friday? Oo. Or weekends off ka na? Hindi ka na nag-ano? Meron Let us know. Meron akong staff. Oh! Oh my So, nag-establish na talaga si sir na Oo, dyan na nagsistart yung mga from mga konting staff lang, tapos lumalaki ng lumalaki, nagiging I'm sarili rooting for you. agency na. Pwede shout out? Shout out! Shout out sir! sa processing team ko dyan, sa media ad buyer, and also sa mga partners namin. Ayun! Hello! Ayun! Yan. So, ikaw sir, since nabanggit mo kayo na nakapag-establish ka ng brand mo, so yung pakikipag-transact mo sa mga tao is gamit yung account na yon, yung page. Yes. Yes. Yung, yes. ano nga ulit sir? Marinero Credit Line, Seafarers Loan and Support. Ayan, Marinero Credit Line. Ilalagay dyan ni Sir Ma. Papalagay namin. Ako palagi na, makikita niyo dyan, Marinero Credit Line. So, yung para pag na-share mo to sa mga clients mo, di ba? Isa rin tong pwede mo pang Yes. establish din sa kanila na totoo ka, na nagsiserve ka sa mga ganyang client and all. Pero ang galing niya, sir, no? Set Bilis up niya credit makapag-establish ng... Oo! Kasi yung iba talaga nag-i-start pa muna ng solo muna. Tapos isang kasama. Tapos ngayon... Ilan ba stock mo, sir? Sa operation, meron akong 3. May 3 ka na agad. Yes. Oh. Tatlo. Tapos meron ka rin sa marketing. Media buyer, marketing. Sa mga Ano ads lang. mo, ikaw na Sa ads ko is merong 2. Eh, So total kami 6. Dami mo na agad. Nag-start ka lang November last year, wala ka pang 1 year. Ganun na agad yun na. Kasi yung pagiging vlogger advantage mo din talaga. Yes. And actually, yung mga LCs natin ngayon, kasi sinusubukan namin silang i-shift na to digital marketing. And dun sila nahihirapan. Ano yung pwede mong ibigay na advice sa kanila in terms of, yun nga, yung mag-digital marketing and all? I think siguro isa sa mga talagang pinaka-advantage sa panahon ngayon is yung Facebook. And kumbaga, old version na kasi yung flyers eh. Pero I think parang effective pa rin naman Meron siya pa rin, mga- yes. Meron pa rin. Yung mga nagta-traditional. Lalo na yung mga hindi pa ganun ka-techy. Yes. So malaki ang market talaga sa Facebook, no, sir? Yes. Yes. Facebook ads kami. Facebook ads. Thanks to you, Ella. Si Ella kasi, isang marketing, yan dati. Marketing talaga? staff. And then- Bali, din, sa Sipat Credit, tapos marketing Nag-explore siya ng Okay. other position. So, dito rin siya sa trade. Okay. Oo, bali ako po yung nag-interview din ng mga loan consultant, yung napanood nyo. Ako nag-interview. Yes. Yun. So ngayon, ikaw naman, sir. It's my turn. It's my Yes, turn. hopefully, ma-interview ka din namin, sir, on some, sa marketing din namin. Meron din kasi siyang project, sir, na tuturo siya about sa Meta. Yeah. Facebook Ads, ads. ganyan. So, sana makasama ka namin doon. Nakasama na ako doon. Join siya. Kamusta, sir? Kamusta na si Ella? Ano ba yun? Ano pala yun? Hindi mo naalala, recall yung voice. Yes, siya yun, sir. Kamusta naman, sir? Okay naman yung Very helpful eh. Ang ano lang doon is, may comment talaga. Okay lang. Hindi, yun na yun. Okay. I-share niyo sa amin mamaya. Pinakinakabahan na ako. Very helpful na na makasama talaga yung mga LC sa training ng Meta Ads. Kasi Yes. kung nagpa-plan talaga kayo na mas ma-establish or mas maging broad talaga yung pag-market ng loan. So I think Facebook is the best way talaga yung Yes. Meta Ads. Lalo na yung mga Filipino
is nasa Facebook na sila ngayon eh. Oo. Oh, Doon ba? natin sila nare-reach. Kaya di ba messenger din yung Yes. gamit natin sa pakikipag-transact sa mga clients. Kasi yun yung pinakabilis na way. Ang downside lang siguro is Totoo yan. anong tawag dito? Technical din masyado. Technical masyado. And yung investment. Totoo. Kailangan mo kasi Tsaka mag-invest. Budget. Yes. Lalabas ka talaga. Maglalabas ka talaga ng pera. Yan. Pero malaki naman ata ang budget. Sakit. Kaya ano ba ngayon, sir? Nararamdaman mo ba yung ngayon, baba ng leads ngayon? Hindi pa Ramdam ba naman. sa lahat? I mean, Yes, nag-boost kami. So, parang nag-expect kami na na talagang yung leads namin is Madami talaga magka-times pasok, 2. oo. Ganyan. So, parang these past few weeks, parang, ba't gano'n, sabi ko. And I think siguro may part na siguro na kailangan i-settings, ganyan. Yes, kailangan sa targeting and all. Kaya kailangan tayo ng guidance ni ma'am. Ella. Yes. Pero actually sir, to be transparent with you din, marami din talaga kami nakukuha feedback. Mababa talaga, ramdam namin yung mababa ng pasok ng leads. Pero at the same time, of course, we do our best para matulungan din yung mga LCs natin na at least magtulungan lahat ng mga teammates. Lalo ngayon nga, yung nangyaring crisis. Yes, Malaking effect dun. I think, isa rin yan sa mga kino-consider namin ngayon sa pagbaba ng leads talaga, yung nangyayari worldwide. Yes. Kasi parang domino effect siya. Oo, lahat talaga affected sa nangyaring crisis. Pero may mga na-market din po ba kayo ng mga OFW? Meron. Yes, meron. Pero mas marami lang sa Seaman. Seafarer, Kasi ang ads namin is more about seafarers. May mga naliligaw na mga OFW. Ngayon sir, season na ng J1. Di kayo nag-try ng J1. Yung mga teachers from US. Napupunta ng US. Yan ang isa sa mga pinaplan namin. Pero I think kailangan namin pag-aralan maigi yung magiging system. Kasi ang market namin is seafarers. Oo, sanay na kayo dun sa gabay niyo ng requirements, qualifications. Ayaw namin pagaluin yung ads eh. So baka magkaroon ng... Actually, may scrum, may scattered, ganyan. Malito din si Meta Yes. Ads Oo, kung kasi sino Yung yung branding niya talaga. Yes. Pero pwede yun, sir, di ba sa isang campaign, dalawang ads gagamitin. Yung isang targeting mo from Seaman, tapos yung isa pang OFW. Para hindi malito si Meta kung sino ba tatargetin sa dalawa. Ay, ganun. Sige, we'll try. Ayun, yun yung Tuwan mo ko. Ayun, magkakaroon ng training session kasi. Yes. Ayun. So, ito na lang sir, ano yung mga pwede mong ibigay pa na other advice sa mga loan consultant na OFW and seafarer din at the same time? I think yung pinaka-best advice ko talaga is yung pagiging consistent. Kasi minsan, makita natin talaga may mga araw na walang leads. May mga araw naman na malakas ang leads. Kaya minsan, kapag nakikita mo na konti yung leads na pumapasok sa'yo, parang nanghihina yung loob mo eh. So, consistency lang and also talagang budget talaga. Save for the rainy days. Yes. Kapag umuulan ng ngayon, ng leads, Tsaka, pakapalan na mukha. Kapalan. Actually, mukha niyo. mahalaga yun bilang LC. Pero sir, may ano ba kayo? Halimbawa, ngayon na LC kayo, na naiisip niyo bang huminto bilang loan consultant then bumalik sa pagiging seaman? Kapag naging milyonaryo ako dito, hindi na ako ba? Actually, maganda yan, sir. Kasi may mga loan consultant kami ngayon. OFW sila before. Try sila as LC. Hindi na sila bumalik. Yes. Hindi na sila bumalik na Ibig sabihin, naging... successful yung yung Kapag journey Bakit nila ang term ko na dito. parang mukha akong pera dito? that's Hindi, normal. that's life. Normal yun. Yes, kahit kami dito kung meron lang kami Sampalin mo kami ng pera. Wag-LC, wag-LC. Yan, pero hindi yun. May mga may mga full-time jobs din before. Nurse sila, medical position yung nila, yung work nila. Tapos loan consultant sila, tumigil sila sa full-time work nila. As in full-time loan consultant sila. So, ang ganda din kasi ng balik, lalo na kapag nagdire-diretso yung momentum mo na yung leads, ang ganda ng pasok, unti-unti mo nang nabubuo yung team mo. And so, hopefully, now we're rooting for you na talagang ma-establish mo yung Marinero Credit line. Malay niyo, susunod, si sir naman may influence. Oo! Who knows, next time, ma-interview natin siya, insti na siya. Oo, yes! Watch out. I'm rooting for him. Yes, ayan. So, I think, meron pa ba kayong question para kay sir? May pa kayo pahabol na follow-ups and Ako all? may question ako.
Pamilyado na po ba si Sir? Hindi pa. Oh, Single! Yes, I'm single. At talagang si Regine ang nagtanong. Yun. Pamilyado tayo. With all the questions. I'm so sorry. Meron gusto magtanong kasi, so ako na nagtanong. Ako na yun. So yeah, single sir. Yes. Okay. Pero Single. curious lang ulit, no? Ano yung difference nyo yung sa life nyo before, nung time na seaman kayo, and then yung time nyo pagiging loan consultant? Ano yung naging big difference nila? Freedom. So, napili yung freedom. Kasi sa barko, yes. Sa barko, kumbaga, 9 months mo, ang routine, yung normal routine mo, eat, work, sleep eh. Oo. Ito kasi parang may mga moments na hindi talaga mabibili ng pera. Yung time with family. Work-life tapos, balance. yung experience, yung pag-travel ganyan, tapos meet some people, tapos yung mga normal na bagay na sobrang laking big deal sa amin. Yan. Alam mo, ang sarap marinig sa mga ini-interview natin na ganun yung Oo, experience yun. nila. diba? Kasi ang saya maging loan consultant. Mahirap siya na trabaho, yes. No, hindi naman natin maikakaila na. Ang hirap kaya mag-market. Ang hirap, Ang hirap ano. mag-market. Ang hirap din at the same time na everyday, syempre, kailangan mong sumagot sa mga inquiries and all. Pero at the same time, sobrang fulfilling niya kapag nararamdaman mo na yung balik talaga. Totoo. Oo. And to be honest, mahirap maging loan consultant. Hindi mo alam kung saan ka kukuha ng kliyente. But look at them, di ba? Nagagawa nila yan. Just not. Alam ko, feeling ko, hindi lang mga co-LC natin yung may inspire. Pati din Pati tayo. Actually, pati si Regine, Ako inspired na inspired inspired na siya ako. ngayon. Oh my God. Iba yung Monday ko ngayon. Kali Monday ko Yes. Pero ang sarap kasi sir na may nakakausap talaga kaming yung real life experience talaga bilang loan consultant. Kasi hindi naman namin alam iba-iba yung pinagdadaanan ng mga loan consultant. And hindi pare-parehas na yung progress is dire-diretso eh. Minsan talagang may pagdadaanan ka talagang challenges and all. Pero yun nga, sobrang fulfilling kapag ka talagang nakuha mo na yung Nakikita mo lang kasi sila dun sa may pinipivot natin. Nakikita lang namin yung numbers and all. It's refreshing na mamimit namin yung mga Yeah. Oo, kaya yes, and thank you kasi nag-accept ka ng invitation namin. And hopefully, mas marami pa kaming loan consultant din na mag-guest dito na katulad ni Sir Iro. Ayan. So, at dahil dyan, sir, I think dyan na nagtatapos yung questions namin for you. Ikaw ba, sir, meron ka bang gustong i-share bago tayo pumunta sa next segment natin? Meron ka bang gustong i-share with them sa mga LCs natin? I think na-share ko na lahat eh. So, ayun lang. Tulad ko, bago lang ako sa sa industry eh. And I think siguro, ang challenge talaga sa ating mga baguhan na LCE, yun nga, sabi ni Sir is kung saan tayo kukuha talaga ng mga clients. Pero as long siguro na meron kang determination, nandun yung consistency, and also talagang meron kang malaking pangarap, I think magtuloy-tuloy lang. Minsan mahirap talaga, lalo na na kapag di mo nakikita talaga yung progress ng ginagawa mo. Pero I think in the end of the day, it's magmamatter pa rin talaga kung nagawa mo ba yung best mo. And I think yung success kasi minsan hindi siya naka-base dun sa sa mga bagay na nakukuha mo. Magbe-base pa rin siya talaga dun sa fulfilling or yung fulfillment na feel mo na nagawa mo yung pinaka-best mo talaga sa araw na yun. And bilang isang LC, mabuhay kayo. Yes! So, thank you so much, Sir Iro. And at dahil dyan, merong segment si Regine. For this segment, we have Fast Talk with Ate Greg. Are you ready, sir? Ready na! Yan na, ready na si Sir. Ready na siya. So, okay, this is the first question. Sino ang inspirasyon mo sa trabaho? Family. Sipag o diskarte? Discard eh. New client or renewal client? New client. Online meeting? Face-to-face? Face-to-face. Risk taker or safe player? Risk taker. Planner or spontaneous? Spontaneous. Facebook o TikTok? Facebook. Short-term goal o long-term goal? Long-term goal. Solo work o teamwork? Team. Kung mayroon kang message sa mga bagong consultant, ano ito? Discard eh. Ano ang pinakamagandang na itulong mo sa isang client? Yung ma-process namin sila ng mabilis and walang hassle. Ano ang motivation mo para magpatuloy bilang loan consultant? Pero, Success or happiness? ha?
Success o happiness? Depends sa mood, pero success. Pinaka-proud mong achievement bilang loan consultant? Sorry po ulit ako. Pinaka-proud mong achievement bilang loan consultant? Yung mapasama kami sa top. Oh, yes, that's right. Oo nga naman, kids yun naman. I'm rooting for you, sir. Isang salita para ilarawan ng pagiging loan consultant. Hirap ah. Hard work. Well, yun na, sagot yun na. Ayan, wala ko na naman natin si Sir Aaron. Kasi pinagpapakan ni Ate Rich sa mga ano niya, mga questions. Gusto ko yung ano niya, sagot na dun sa... Tsaka ang dami comment ni Tito Boy ha. Ano nga no, ang dami comment no. Pero gusto ko yung sagot niya dun sa family kagad. So family-oriented kayo, no? Yes. So, How many siblings do you have? 3. May Pangalan pahabol ko. question siya. Ay, gitna. Middle child. Middle child ka? Pero ito galing sa... Middle child din ako eh. Ayan, so once again, thank you so much Sir Iro for joining us here sa aming episode 5. 5 na ba tayo ng ating Casual Talk podcast? Yes. Yan, so again, hopefully maraming na-inspire na mga LCs out there, no? So kung kagaya kayo ni Sir Iro na seafarer or OFW din and at the same time naglo-loan consultant, comment down below, no, para ma-shoutout din namin kayo and mabasa namin yung mga comments niyo. So again, okay, so once again, thank you so much, Sir Iro, for joining us here sa aming episode ng The Casual Talk Podcast. And dahil dyan, na meron kaming munting gift, no, para po sa iyo, no, Thank mga you. merch ni Sapat Thank Credit. you so much. Ayan, eto, kasama din to, sir. Thank you. Kasama to? Yes! And, Dami meron, ah. kung kilala mo si Patsy and si Patrick, meron tayo, sir, dito mga Funko. Small Nice. Funko Pops na keychain. Ni, mascot ni Sapat. Ayan. Thank you, yes. And so once again, thank you so much. Hopefully, magustuhan mo yung munting regalo ni Sapat Credit. Wala And- bang cash? sa commission naman mo kami. Ayan na. Ano na yan? On the way na yun. Pang-tao kaya ang gusto, sir. Yeah, so again, thank you so much and hopefully maraming na-inspire sa story ni Sir Iro. So again, see you on our next episode. No? Thank you so much po. Bye! Bye-bye. At ayun po, no, thank you so much po sa lahat ng nanood po ng ating Casual Talk Podcast. And I hope po sa mga kapwa nating seafarer and OFW na loan consultant ay magsilbing inspirasyon po itong kwento ni Sir Angelo. And we want to thank Mr. Angelo Mancheta for being our guest today. And kung sino man ang gusto nyo maging guest namin next episode, just comment down below at babasahin namin yan. Yes, and if you have suggestions no na mga topics and all na gusto natin yung pag-usapan namin on the next coming episode, please comment down below, no, and para makita din namin siya. So again, thank you so much, no, for tuning in sa aming episode for today, no. It's about seafarer, no, and at the same time journey ng loan consultant din. Yan. So again, thank you so much. Hopefully mas marami pang mag-tune in sa ating The Casual Talk Podcast. Yes. Kasi baka iba na yung makita yung host naman last time. I know, for the next episode. For the next episode. Yan. So, see you guys on the next one. So, bye po! Bye!